Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. Dito po ngayon sa Nobile Townhouse para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit na ino-offer nila dito sa project na to. So yan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa po real estate broker at nanonood po kayo ng aking house tour for Nobile Townhouse Inner Unit. Okay, so ito po, nasa harapan natin yung kanilang inner unit. So dalawang unit po papasukin natin. Ito yung actual turnover, ito po. And ito yung kanyang dress up. So, unahin po muna itong actual turnover. So, minimum lot area is 52 square meter and a floor area of 60.4 square meter. Yung total improved area po, kasama na itong pinaka carport niya. Kaya po, naging 90 square meter. 3 bedrooms, 2 toilet and bath, meron siyang balcony, isang carport, may pocket garden, utility area, at laundry area. So, yung pocket garden po na tinatawag nila, so ito po siya. Meron kang provision para sa maliit na garden mo. Diyan sa tabi ng carport mo. Yung carport mo po, ganito na siya. Kapag turn-over sa inyo, sementado na po. At ito yung pinaka-septic tank na rin. Dito siya banda. So, dito po, kasyang-kasya kahit mga SUV, pickup, or van. Mahaba po siya at malapad din naman. It's okay. Ito naman yung kanyang main door. Steel door po siya. At 90 cm ang lapad. So maganda yung pagkaka-door knob niya, no? At yung mga bintana po sa ground floor, may mga grills na rin. Katulad nito. Aluminum sliding window. So yan po yung actual turnover. And meron pala siyang mga pens katulad niyan. Okay? Kapag turn over sa inyo, ganyan na po. So, pasok po tayo. So, ito yung kanyang actual turnover. Okay. So, naka-tiles siya ng 40 by 40 ceramic. Ito kintatayuan natin, ito yung pwedeng maging living area and dining area, kitchen area. May makita po natin paano nagkasya yung mga gamit. Yung kitchen area niya, naka-natural granite countertop, stainless steel sink. So magaganda yung yung mga materyales na ginamit nila, no? And may mga modular cabinet po sa ilalim ng countertop. So, next po, ito naman yung kanyang toilet and bath sa ground floor. Sa second floor, mayroon din po toilet and bath. Yung pintuan na ginamit nila ay PVC type. Actual turnover ng lavatory and toilet. So, yung lavatory nila, meron pang maliit na cabinet dito para maitago yung mga tubo. Okay. May tiles din yung toilet and bath. Pero dito sa may shower area, dito yung medyo mataas yung tiles niya. Okay. So medyo maganda yung ginamit nila na shower head. Parang alloy ata ito. Okay. And may malaking bintana po yung ating toilet and bath, ano? So, maganda rin yung mga tiles na ginamit nila. Hindi masyadong makikinis. So, next po, dito naman tayo sa utility area. Pero pakita ko muna sa inyo yung pintuan. I think 80 cm ang lapad. Okay. And dito po sa utility area niya, sementado na rin po itong part na to. So, mas maganda rito, pakuberan mo siya para mas ma-utilize mo talaga. Pwede mong lagay yung laundry mo. Okay. So, medyo mataas-taas na rin naman po yung ceiling niya. Kahit na tumingkayad ako, hindi ko basta-basta maaabot yung bombilya. May mga biga, may mga poste,
So, akit naman tayo ngayon sa second floor. So, yung hagdan pala na ginamit nila, so mga tubular at ito po mga square bar. Ang mga wood planks, yung steps. So, medyo sakto lang po yung lapad ng bawat step ng hagdan. And pag akyat po ninyo dito sa second floor, ito na po yung merong 3 bedrooms. Okay, first bedroom. Meron ko pang maliit na space dito for built-in cabinet. May malaking bintana. At merong butas for window type aircon. May outlet din siya dito. Okay. So dito, possible ang kasya lang talaga ay single size bed. Nakabalagbag siya dito. Yung headboard nandito. Tapos yung cabinet. May makikita naman po natin ano, paano nagkaroon ng mga bed yung bawat kwarto. So ito, medyo mas malaki po itong bedroom na to. Kahit mga double size bed, maluwag pa din. So same lang po yung bintana, tsaka meron siyang butas for window type aircon. Mas maluwag lang po talaga siya. So mga drywall ang ginamit. So naka-vinyl planks po yung sahig ng second floor. Next po, ito naman yung toilet and bath. Oops. Okay. So, dalawa pala yung pintuan ng ating toilet and bath na. Nabuksan lang din natin parehas. Wait lang po. So, yan. Okay. So, itong pintuan ng toilet and bath from master bedroom papunta dito po sa toilet and bath. Tapos, yung isang pintuan kanina, yun yung para doon sa may hallway. So, pakita ko lang sa inyo yung toilet and bath. Actual turnover po ng toilet and lavatory. Parehas lang naman po ang materyales na ginamit. Pero mas maluwag po yung toilet and bath dito. So, kasyang-kasya kahit maglagay ka ng shower divider dito. Okay. So, ang lapad niya, I think mga 150 cm ang lapad na ito. Kasi 30, 30, 30, 30, 30. So, 150 cm ang lapad ng shower area. Ito din, 90 cm naman po ang lapad. Ang haba naman yan. Okay. So, mataas din po yung ceiling, pero wala siyang exhaust. Yun ang nakikita ko dito, wala siyang exhaust. So, hindi ko lang sure kung pwede mo lagyan ng exhaust ito. Pero yun po, wala siyang exhaust. Ano? So, ito naman yung master bedroom. So, ito talaga yung pinakapintuan ng master bedroom niya. Pero dito, yan, siya yung pinakamaluwag. Pwede ka maglagay ng, I think, queen size bed. Maluwag pa rin naman. And malalaki po yung mga bintana po, no? Na ginamit nila. Ito yung pinaka pwede mong buksan. Pag binuksan mo siya, ito. So, kabilaan po yung dulo, tsaka ito. Pwede mo siyang buksan. And ito naman po yung access going to the balcony. So, yan. So, dito po sa balcony niya ay naka-tiles na din. Pero maliliit lang yung mga tiles na ginamit. Pero okay pa rin. Ano, malaki yung space ng balcony. Pwede ka magkape-kape dito sa umaga. At pwede ka maglagay ng maliit na table pa dito. So, next po, punta naman tayo dun sa dress-up model. Okay, so ito naman po yung aming dress-up model ng townhouse inner unit. So, same lang po yung laki at yung lot area, floor area, same lang. So, nagkaroon lang po ng mga gamit para magkaroon tayo ng idea kung ano itsura niya kapag may mga gamit na. So, pagpasok nyo, ito na agad yung living area.
So, ang ginawa po nila dito, yung hagdan, nilagyan nila ng parang divider para maging sabitan po or para maihang nila yung TV. Ito yung dining area. Then, dito sa may ilalim ng hagdan, ginawa pa nilang parang maliit na storage, katulad niyan. And ito yung pinaka kitchen area niya. Okay, so pinaganda nila, pinaltan nila ng mga, nilagyan nila ng tiles, yung pader, dinagdagan or pinalaki yung pinaka countertop. Ito yung posisyon ng refrigerator. At naglagay sila ng mga salamin dito para magmukhang malaki, no? So, same lang din naman po yung laki ng toilet and bath. Pinaltan lang nila ng lavatory para mas mukhang eleganteng tignan. Tsaka yung mga tiles sa pader po. And dito, yung pintuan, pinaltan nila. Nilagyan nila ng glass. At nilagyan po nila ng parang lanay dito po sa likod. Instead na utility area or laundry area. So, pwede nyo rin pong gawin yan kung hindi nyo kailangan ng laundry area. So, next po, akit naman tayo ngayon sa second floor para mapakita ko sa inyo kung paano nagkasya yung mga bed. So, same pa rin yung posisyon ng 3 bedrooms, tsaka yung toilet and bath. Dito muna po tayo sa pinakamalit nila na bedroom. So, dito, yung single size bed na kama, dito pala nilagay sa part na to yung headboard. So, single size bed. May built-in cabinet ka pa din dito. At meron ka pang maliit na study table. And then, dito naman, double size bed ang nilagay. Pinagkasya nila dyan, sakto. And meron siyang space dito for built-in cabinet at study table. So, medyo magaling yung nag-interior dito sa bahay na to. Kasi napaganda talaga nila ng husto. And then, ito naman, yung toilet and bath. So, pinaganda lang din nila. Pinalta ng mga tiles, yung pader, at lavatory and toilet. So, ito, parang wala siyang pintuan. Pero, ayan po, tinanggal lang po nila siguro for presentation. Okay, so ito naman yung master bedroom. So, malaking kamang nilagay nila. Queen size bed. Pero may space ka pa rin kabilaan for side table. At meron ka malaking built-in cabinet dito. Siyempre, ito naman yung access going to the balcony. Okay, so ayan po. Okay, so yan po ang aming townhouse inner unit. Ito po pala yung computation. Makikita nyo ngayon sa screen ninyo. Andiyan na po yung total contract price, down payment, monthly amortization, at required gross monthly income. Available nga pala ang mga unit ito through bank and pag-ibig financing. Sa mga amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, and playground and swimming pool. Napakaganda rin po ng location dahil along highway lang at accessible din po going to Manila. So kung nagustuhan po ang video to, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.